Magandang pagbati sa lahat ng ating mga viewers. Kamusta po kayo? Narito po tayo para po maghandog muli ng ating panibagong storya na palagay ko ay makakapagbigay sa inyo ng inspirasyon at iba't ibang klase ulit ng mga aral na maaari nating mai-apply sa ating buhay. Ito po ay may pamagat na You Are My Fate, ang first love kong boy's best friend. Matutunghayan po natin sa takbo ng ating magiging kwento kung paano po mababago ang buhay ni Felicia Constancia na bida sa kwento pag na-realize niya na mahal pala niya ang kanyang matagal niya ng best friend na isang nerdy, na isang tomboy na magmamahal sa isang nerdy. Disclaimer lang po pala, ang kwento na ating sasadula ngayon ay isa pong audio story po. Hopefully po, makapag-enjoy po kayo sa inyong mapapakinggan na kwento. Thank you po! Hoy! Magulos din ka, bata! Kami na bahala rito! Delikado yung ginagawa mo! Okay lang ako, boss. Ang bagal mo kasi tumakbo eh. Tingnan niyo po, makataas na yung snatcher na yun, oh. Nagambala ang ilang mga driver sa masikip na kalsada ng main road ng Recto, Manila sa habulan na nagaganap sa pagitan ng isang pulis, isang teenager na babae, at ng batang snatcher na humablot ng isang shoulder bag sa ilang mga mamimili sa mga gilid ng tindahan ng mahabang road ng Recto. Hoy, bata! Tumigil ka lang nga sa pagtakbo mo! Wala ka na bang konsensya? Ibalik mo na nga yung bag na ninakaw mo! Pagkalakas-lakas na sigaw ni Felicia. Si Felicia Constancia ay isang kolehiya na atleta ng school ng Far Eastern University na nagkataon lang na napadaan sa isang tindahan at nasaksihan niya kung paano naghablot ng isang shoulder bag ang isang batang lalaki sa isang may katandaan ng babae na bumibili lang sa isang gilid ng tindahan kung kaya't hindi na siya nagdalawang isip pa na rumescue at habulin ang magnanakaw. Nang tumakbo na ito, sa mga sandaling iyon ay kagagaling pa lang niya sa practice ng badminton. Hindi niya alintana ang pagod sa practice at eto na naman siya na todo sa pagtakbo para lang makatulong sa ibang tao. Sa kabilang banda, Naku po! Ano to? Patay na ako! Wala na akong madadaanan! Makukurin na ako na to! Paano na to? Hala! saad bigla ng batang snatcher nang nakarating siya sa isang dead point sa isang iskinita na napasukan niya dahil wala nang halos madaanan palabas. Ha? Ano ngayon, bata? Wala ka nang lusot ngayon, no? Bata-bata mo pa, magnanakaw ka na? Wala ka bang pangarap sa buhay mo, ha? Bata ka pa lang, nagpa-practice ka na maging isang halang na kriminal? Hoy! Ating tomboy! Bakit ka ba nangingialam rito, ha? Please lang, te. Ipaubayo mo na lang sa akin ang pagkakataong ito. May problema kasi ako eh. Sa totoo niyan, kaya ako na ginawa kasi may sakit yung nanay ko. Naroon siya ngayon sa hospital. Kasi kaming babayad sa hospital kaya napilitan akong gawin to. Niwala ka. Dala lang ng kagipitan ito. Wala kasing kwenta yung mga kamag-anak ko eh. Mga nilapitan ko, ayun, pinabayaan lang kami. Kaya gumawa na ako ng paraan. Pagmamakaawa pa ng batang magnanakaw habang sobra itong alerto para makahanap ng tiempo na makatakas mula kay Felicia na nakaharang ngayon sa daraanan niya. We! Loko ka ba, bata? Gasgas na yung linyahan mo eh. Kanya naman parati ang mga dinadahilan ninyo. Kayong mga magnanakaw kayo. Nakesya ko no, meron kayong kamag-anak na nakakonfine ngayon sa ospital para lang ma-justify ninyo yung pagnanakaw ninyo. Hala, batang pangit ka. Kung ako sa'yo, ibalik mo na lang yung bag na ninakaw mo. Pangit ka yung tomboy ka. Ay, kala mo kung sino kang machete? Na parang lalaki na basta na lang sumugo dito? Ano ka? Babae ka pa rin, no? Na babaeng mahina at sobrang pangit pa. Okay, sige. Ganito na lang. Gusto mo magkaroon ng transaction ngayon? 50-50 ba? Gusto mo ba katiyan na lang kita? Nung kikitaan ko ngayon dito. Para win-win situation ba? Sige na, bayagan mo na ako. Para makalis na ako. Ha? Ano? Anong tingin mo sa akin, idiot? Ugok katampalasan ka pala eh. Itutulad mo pa ako sa katulad mong mag-isip kung parang kriminal? Hindi ka pa naman pag-isapan na maayos eh. Okay, sige. Inaabot mo na yung pasensya ko eh.
Pasensyahan na lang tayo. Ako nung maaari kong magawa sa inyo sa mga oras na to. Itong dapat sa'yo. Ang tigas yung sinaulo mo eh. Sige, subukan mong humarang sa daraanan ko. Sige, subukan mo lang. Masasaksak talaga kita. Ikaw babaeng mahina ka. Sige. Biglang naglabas ng isang matalim na kutsilyo ang batang magnanakaw mula sa kanyang likuran. At sinusubukan niyang ihampas iyon mula sa direksyon ni Felicia. Dahil sa pagkakataong iyon, ay biglang nanlaki ang mga mata ni Felicia dahil mukha atang siya na ngayon ang nalagay sa isang komplikadong sitwasyon. Sa kalagitnaan ng pangyayaring iyon ay may biglang sumigaw sa di kalayuan, na kinaresulta tuloy ng pagkawala sa focus ni Felicia. Ah! Huh? Ano yun? Panlilinlang na lang ng batang magnanakaw. Dahil doon ay hindi sinasadyang napalingon si Felicia mula sa kanyang likuran. Saka naman biglang humampas ng isang saksak ang batang kriminal papunta sa kanyang tiyan. Sa pagkakataon iyon ay mabilisan pa ring naiwasan ni Felicia ang ginawang pag-ambang pagsasaksak ng batang kriminal, subalit nahagi pa rin nito ang kanyang tiyan, na naging resulta naman ng pagkakalaslas nito. Hanggang sa... Taas ang kamay! Subukan mo mang laman ha? At sisiguraduhin kong ipuputo ko ito direksyon sa'yo. Sigaw bigla ng isang pulis na nakasunod kanina kay Felicia sa paghabol sa magnanakaw. Nagulat sila parehas at napatasan ng kamay ang magnanakaw. Pagkatapos niyang itapon sa lapag, ang hawak-hawak niyang dugo ang kutsilyo. Oh, bata! Ayan na nga ba sinasabi ko sa'yo eh. Tingnan mo oh! May tama ka na sa tagliran mo. Ayan, kasi masyado ako sa nagmamatapang. Kababaeng tao mo pa naman. Alam mo, kung ko talaga ang naging magulang mo, naku po, mapapalo talaga ata sa pet dahil sa katigasan ng ulo mo. Okay, sige. Teka lang ha. Tatawag lang ako ng ambulansya. Pasensya na boss. Wala matuloyin talaga ako. Hindi ko na maiwasan yun sa sarili ko. Siya nga pala bata. Bigyan mo nga pala ako ng contact number. Sa iyong pamilya ko, sino pwede natin kontakin? Para puntahan ka sa ospital na mag-a-assist sa'yo. Sa mga sandaling ito, ay pinoposasan na nila ang bata magnanakaw. Saka nito ipinasa sa kanyang kasamahan para ito'y dalhin sa kanilang sasakyan. Ha? Ano ho? Naku, wag na ho. Mukha namang dapis lang naman po ito eh. Wala lang po ito. Hindi naman po ito malalim. Okay lang po ba? Na ako na lang po tatawag sa kakilala ko? Kung pwede po yun. Ayoko sana na ipaalam ito sa mga magulang ko. Kasi ayoko silang mag-alala ng sobra. Naku naman bata. Hindi pwede yung gusto mo. Dapat alam mo na yun, hindi ba? Noong una pa lang, na maaari ka mapahamak. Tingnan mo, gaya na nangyari ngayon. At saka, di ba tama lang di man na malaman nilang totoo? Para mapagsabihan ka ng tama. Sana bata, huwag mong masamain yung sinabi ko ha. Kasi magulang din ako. Para din naman yun sa ikabubuti mo eh. Hala, dahil na. At para may mag-asikaso din na siya sa ospital. Naku Chip, paano ba yan? Kasi sa totoo lang, yung mga magulang ko naroon sa ibang bansa nagtatrabaho eh. Di bali, ako lang yung narito ngayon sa Pilipinas para mag-aral. Kasama ko lang ngayon kasi yung yaya ko yung nag-aalaga sa akin. Please Chip, maniwala ka. Payagan mo na ako na ako na lang kumontak din sa kakilala ko para may pumunta lang sa hospital. Promise, ito na kukontakin ko na yung kakilala ko. Dali lang kukunin ko lang yung cellphone ko para tawagin yung sinasabi ko. O siya, sige ganito lang. May tao naman kami na mag-escort sa'yo hanggang doon sa hospital. Tayo na, sumakay na tayo sa sasakyan. Pagkalipas nga ng ilang sandali, ay dinala na nga ng ilang mga polis at sinamahan hanggang doon sa loob ng hospital si Felicia. Nang nasa emergency room na sila, Hello? Nurse? Saan nga pala yung pasyente nyo rito? Na nagngangalang
Felicia Constancia? Yes po. Sino po sila? Ano niyo po yung pasyente? Kaibigan ko yung pasyente. Kasi kanina po, tinawagan niya ako para daw bisitahin siya rito. Ako nga po pala si Ecleo Herrero po. Best friend ko si Miss Felicia Constancia. Ito nga po pala yung ID ko. Okay, sige ho. Naroon po pala siya sa may duluhan. Doon sa parting yun, oh. Puntahan niyo na lang po. Okay, sige nurse. Maraming salamat po Oh, pare! Nariyak na pala. Oh, boss ha? Ay, yung sinasabi ko sa'yo ha. Narito na yung mag-aalaga sa akin. Yung anak ng yaya ko. Siguro naman, pwede niyo na akong iwanan dito. Kaya ko na yung sarili ko kasi nandyan na yung mag-aalaga sa akin. Ha? Felicia Constancia? Ano ba? Anong, Ano aray? ba? Huwag kang apple dyan. Ano ba? Ang sakit ng tigliran ko. Okay? Diba, alam mo na to? Ha? Ano sinasabi mo Ano alam nangyari ko? sa'yo? Ikaw talaga kailan? Bakit bigla ating sumakit tagliran mo? Naku boss, pasensya na. Mukha atang kailangan din magpa-hospital itong kasama ko eh. Aray! Oo nga boss eh. Pasensya na kasi kanina pa ako hindi ko makain ng agahan. Kaya siguro parang sinisikmura ako ngayon. Siya, sige na. Maiwan ko na kayo. Iba na talaga ang kabataan sa mga panahon na to. Nang nakalis na, ang pulis na umescort kay Felicia ay naiwan na lamang ang dalawang magkaibigan sa loob ng emergency room. Sandali lang. Oh, pare! Bakit atang nakasimangot ka dyan ngayon, ha? Para atang nalugi ka ng 1 milyon dyan, ha? May tanong ka pa. Oh, kamusta naman yung sugat mo? Patingin nga. Nasabi na lang ni Ecleo na hindi man lang nito pinansin ang pagbibiro sa kanya ni Felicia. Saka naman niya nilapitan ng babae at asa naman nitong sinisilip ng may persahan ang gilid ng tagliran ni Felicia. Sandali. Hoy! Ano yung ginagawa mo? Lumayo ka nga sa akin. Pananansin niya yung ginagawa mo eh. Please lang, pare ko eh. Ano ba? Hindi tayo talo ah. Ano ba? Aray, masakit ah. Ano ba? Sinabi kong tumigil ka na dyan eh. Pagpupumiglas na lang ni Felicia habang sinusubukan nitong itulak palayo sa kanya si Ecleo. Sus? Sigurado ka ba, pare ko? Parang nagtadramak lang ata na masakit eh. Sigurado kong talagang masakit? Ha? Ay nako. Alam mo, dapat mas maigi mo pang pinatingnan sa doktor yung nararamdaman mo. Para malaman talaga natin kung ano pa yung mga natamaan sa'yo. Kasi feeling ko, pati ata yung utak mo natamaan eh. Parang may tama na rin. Dahil sa sinabing iyon ni Ecleo, ay bigla namang sumimangot si Felicia. Bakit? May mali ba yung sinabi ko? Uy oh, asan na siya oh? Uy! Hi! Siya nga pala, ano pala yung drama na pinakita mo roon sa harapan ng pulis kanina ha? Grabe ka naman, Felicia Constancia. Bakit gano'n naman yung sinabi mo sa pulis? Anak ako ng yaya mo? Saan nanggaling yun? Kailan nangyari yun? Ay nako. Isa pa, kailan ka ba nagkaroon ng yaya ha? Todo pambubuli na lang na lalaki kay Felicia habang todo tawa pa nito sa kanyang harapan. Sus! Para ka namang others oh. Nakalimutan mo na ba? Iba na pag-usapan na natin kanina yan. Isa po, nang tumawag ako sa'yo. Tsaka, tama lang yung ginawa ko. Para hindi na rin humaba yung usapan. Diba? Sa kalagitnaan ng kanilang pag-usap, ay bigla silang nilapitan ng doktor. Miss Felicia Constancia, maaari ka na umuwi. Kasi hindi naman ganun ka-seryoso yung nangyari sa'yo. Basta lang pala, habang fresh pa yung sugat mo, huwag mo muna siyang basahin ng tubig para maiwasan natin yung infeksyon. At saka pala,
Palagi mo pala siyang linisan ha. At palitan ng gasa. Para mas lalong mapabilis ang pagaling ng sugat mo. Hindi ba kanina? Naibigay ko na rin naman ang reseta na kailangan mong bilhin para sa gamutan mo. Pagkatapos after 7 days, kailangan mong mag-follow up sa akin para matanggal ang tahi. Maliwanag ba? Maraming salamat po, Dok, ha? Okay, sige po. Don't worry po, babalik po ako after 7 days. Sige po, dediretso na po kami sa cashier para magbayad na po ng bill. Pagkatapos na yun, ay saka na umalis sa kanilang harapan ang doktor. Pagkalipas ng sandali, habang palabas na sila ng emergency room, ay bigla na lang siyang hinatak palabas sa mismong hospital na yon ni Ecleo. Nabahagya namang kinagulat ni Felicia. Oh, pare koy, ano naman ba yung ginagawa mo? Saan mo naman ba ako dadalhin, ha? Sandali lang, pare. Paano tayo makakalabas hindi mga tayo nagbabayad ng bill, di ba? Ano to, mag-escape po tayo? Tigilan mo ako. Sandali. Huwag mo naman akong atakin. Don't worry. Okay na. Bayad na rin naman yun. Binayaran ko na. Kanina pala, nung papunta pa lang ako sa'yo, napansin ko kasi na parang seryoso yung pag-usap ninyo ng polis. Kaya ayun, naisip ko na bumalik muna ulit sa nursing station para mag-update nung kalagayan mo. At nung nalaman ko na okay ka na, kinuha ko na lang din yung bill. Saka ako dumiretso sa cashier para bayaran ko na yung bill mo. Na-accomplish ko na lahat bago magpakita sa'yo. What? Talaga, pare? Grabe ka, ha? Na-surprise ako ron, ha? Grabe, pare. Iba ka talaga, bro. Oops, talaga? Hanip ka talaga. Kahit kailan talaga, hindi ka pa rin nagbabago, ha? Tanging nasabi na lang ni Felicia habang patuloy pa rin sila naglalakad ng sabay ni Ecleo palabas ng hospital. Oops! Naku, sambola ka pa, ha? Ano yan? Bumabawi ka ba sa kinuha mong pagkurus sa akin kanina, ha? Ako, pili ko nga parang kailangan ko na rin magpatingin talaga sa doktor, ha? Kasi masyadong masakit yung kurot mo sa totoo lang. Baka mamaya nagkaroon ako ng sugat, tapos kailangan ding tahiin. Sa mga oras na yon, ay parehas silang nakalabas ng tuluyan sa ospital. Kasalukuyan na sila nag-aabang ng masasakyan sa gilid ng kalsada. Baliw! Siya nga pala. Bakit mo nga pala naisipan na bayaran yung bill ko kanina? Paano kung may concern pa pala yung pulis doon na ipa-charge doon sa nang saksak sa akin? Kasi may kinalaman yun sa incident ng nakawan Krimen yun Bakit bigla ka nang atang nagdesisyon ng sarili mo lang? Diba aware ka naman doon yung sa nangyari sa akin kanina nung sinabi ko sa'yo nung tumawag ako? Sa mga oras na yon, ay kasalukuyan na silang pasakay ng taxi nang nakahanap na sila ng sasakyan. Sigurado ka ba? Di nga. Alam mo pare hindi ko kasi sinasadyang marinig. Yung sinabi mo sa pulis kanina, na tumanggi ka, na ipa-charge sa bata, yung gastos mo sa hospital, dahil sa awa, narinig ko lang naman na willing kang akuin yung gastos dito sa hospital. Kahit ibang tao yung naging dahilan kaya ka narito ngayon sa hospital. Grabe masyado kang nagpapakahiro Oh, tingnan mo. Dahil sa pagiging masyado mong pakialamero sa buhay ng iba, nasaktan ka tuloy, kaya ka ngayon narito sa hospital. Nasaktan ka na nga, napagastos ka pa. Ay nako. Siya, kahit kailan talaga pare ko hindi na talaga yung natanggal yung pagiging bully mo Pagkalipas pa ng ilang sandali, ay bigla namang tumunog ang phone ni Felicia. Pagkatapos kunin ni Felicia ang kanyang phone, ay bigla itong nataranta at kinabahan nang makita niya na mama pala niya ang tumatawag sa kanya sa mga oras na yun. Naku po! Patay! Paano na yan pare ko Tingnan mo si mama yung tumatawag. Anong gagawin ko? Anong sasabihin ko? Oh, pare, huminahon ka lang. Busy ka lang ha.
huwag mo ipapahalata na kinakabahan ka. Sumagot ka lang ng mahinahon para hindi mapansin ang kausap mo na kinakabahan ka. Para hindi mapansin ng mama mo. Ha? Ha? Huh. Okay, sige. Basta pare ha. Huwag ka lang iimik dyan. Hayaan mo lang ako na gawin ito ha. I can do it. Bahala na si Batman. Ito na. Ito na ha. Pinapakalma ko lang yung sarili ko. Wait lang. Hello? Ma, ikaw pala. Napatawag ka. Hello? Felicia! Nasaan ka na? Ha? Eto po ma. Pauwi na ako. Sandali lang. Mukha atang seryoso ka. Sino naman ang kasama mo ngayon? Ha? Ako naman ma. Siyempre ako lang. Mag-isa lang naman ako ma. Siya nga pala ma. Kakatapos na ng practice namin sa badminton. Kaya narito na ako ngayon. Pauwi na sa atin. Sa katunayan, nakasakay na ako ng taxi. Hintay mo na lang ako niya sa bahay. Sandali lang. Okay ka na ba talaga ma? Bakit parang may problema ka? Sige na! Dito lang tayo mag-usap sa bahay. Ihintay kita. Oh! Ano yun? Uy! Mukhang bad trip si mama. May sinabi ka ba doon? Bakit nagkakaganon yun? Ano yan ni Cleo? Sinumbong mo ba kay mama? Ha? Ano yan? Pambibinta? Okay ka lang, pre. Hindi pa nga kami nagkikita ng mama mo eh. Ewan ko doon, kung anong problema nun. Wala akong alam dyan ha. Bakit nagkakaganon yun? Mukhang alam mo din mangyayari sa bahay mamaya ah. Naku naman, Diyos ko po. Baka kailangan ko ng maghanap-hanap na itatak ko sa tenga ko kasi mukhang seryoso yung pag-uusapan namin mamaya. Ano kaya? Mag-ina kaya ako muli sa bahay. Ano sa tingin mo? Ako, yan ang huwag mong gagawin, pre. Nakita mo, kakatawa lang mama mo, nag-usap na kayo. Gihintay yung sa bahay pagkatapos sasabihin mo hindi ka uwi. Naku naman pare. Ano ba yan? Para na atang hindi ata ang tagliran mo ang nagkaroon ng tama talaga eh. Para atang utang mo na talaga kailangan nating ipaskan eh. Ano? Ay nako, ayan ka na naman sa pagiging bully mo. Sigurado ka ba na magkaibigan tayo? Kasi para atang inuupuso pa ako eh. Imbis na kampihan mo ako pare. Huwag mo naman ako down. Grabe ka naman pare. Hindi naman sa dinadaan kita. Hindi ba? Kaya nga tayo naging best friend forever. Kasi totoo ako sa'yo. Sinasabi ko yung mga bagay na mali mo. Na hindi mo nakikita sa sarili mo. Kasi concern ako sa'yo pare. Kung ano namang masamain yung ginagawa ko. Hala. Basta uwiin tayo sa bahay ha. Harapin mo yung mama mo para malaman mo kung ano yung problema ng mama mo. Pare, gusto mo, samahan na lang kita. Para medyo humupa yung galit ng mama mo. Hindi siya parang sumabog ng bulkan. Paano natin gagawin yun? Narinig mo naman yung sinabi ko sa mama ko, hindi ba? Na mag-isa lang ako. Tapos makikita niya magkasama tayo. Paano natin lulusutan yun? Naku naman pare, easy na kaya yung problema mo. Hayaan mo lang sa akin, just believe me. Okay? Para saan pa yung pagiging top student ko sa school natin kung hindi ka makitiwala sa akin? Ganito lang ha, sabihin na natin sa mga una, nagkasabay lang tayo sa pagpunta sa bahay mo. Sabihin ko lang kay tita na nagkataon lang yung pagsasabay natin papasok sa bahay nyo. Ganun lang, di ba? Ganun lang simple. Nice. Ay nako. Yan naman siya. Hindi lang bibigay mayabang mo ha. Sige na, ikaw na matalino. Ikaw na, sana all. Sa kalagitnaan ng kanilang mataimtimang pag-uusap sa loob ng taxi ay hindi na pala nila namalayan na malapit na pala ang kanilang sinakyang taxi mismo sa gate ng bahay ni Felicia. Hanggang sa biglang nalaki ng pareha sa kanilang mga mata nang mapansin nila na laro din pala ang mama ni Felicia na mataimtimang naghihintay sa kanilang pagdating.
nakatayo roon malapit sa gate. Naku po, paano na yan? Hindi na natin malulusutan. Magbibisto na tayo na magkasama. Ako po. Bahala na nga. Sige. Sabadong uli, ay wala na nga nagawa si Felicia sa mga pagkakataon niyon. Kundi harapin na lang kung ano man ang mga aling mangyari sa kanila sa harapan ng kanyang mama. Halos binabalot na ng kaba si Felicia habang humihinto ang kanilang taxi mismo sa tapat ng kanilang gate. Nang magsimula na silang lumabas mula sa taxi, napansin niya na para bang emotionless ang kanyang ina. Wala na siyang nagawa nang makita sila parehas na lumabas mula sa taxi. Ni hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng ina nito. Nabagya namang niyang ipinagtaka. Oh ma, nandiyan ka pala. Bakit ka pa naghintay rito sa labas? Sana hinintay mo na lang na makapasok ko sa loob ng bahay. Matagal ka ba naghintay dyan sa labas? Hi, tita. Magandang tanghali ho. Sige na. Pumasok na kayong dalawa sa bahay. Doon na lang tayo mag-usap sa loob. Tara na. Nang nakapasok na sila lahat sa loob ng bahay nila, Felicia, sandali. Bago ka tuloy ang dumedyo sa ating living area, huminto ka muna dyan sa aking tapat. Itaas mo ang damit mo. Ipakita mo nga sa akin ang tagiliran mo. sa pagkakataong iyon, matapos marinig ni Felicia ang sinabi ng kanyang mama, ay parang nanlamig ang kanyang buong katawan. Mas lalong tumaas ang kanyang kaba. Dahil para atang may alam ang kanyang ina mula sa nangyari sa kanya sa mga nagdaang oras. Halos natatalanta si Felicia nang marinig niya ang utos ng kanyang ina. Hindi niya malaman tuloy kung susundin niya ba ito o hindi, o babaliwain na lang niya na parang wala siyang narinig. Nang biglang nagsalita muli ang kanyang ina nang pasigaw na. Aba naman! Felicia! Ano ba? May narinig ka ba? Ano ba sinabi ko? Paghihintay na ba ako ng ganito kalagan? Mama naman, cool ka lang ma. Yung presyon mo tumataas na naman. Sandali lang ma, bakit ka naman kailangan ipakita sa yung tagiliran ko? Ano bang sinasabi mo ma? Okay ka lang? Okay, sige. Ayaw mo ah. Ako nang gagawa. Wala na nga nagawa si Felicia. Kahit magpumigas pa siya, ay mapili talaga ang kanyang mama. Nilapitan siya ng kanyang mama at perasahan niya itong itinaas ang kanyang damit sa kanyang tagiliran. Oh my God! Totoo nga! Ano ba naman to, Felicia? Ano ba pinagkakawa mo sa buhay mo? Ano ba yan? Malalim ba yan? Ilang tahin yan, ha? Ikaw talaga, kahit kailan napakatigas ng ulo mo, bata ka, ha? Napakapasaway mo. Parati mo na lang ilalagay sa gulong ang sarili mo. Binibigyan mo talaga ako ng sakit ang ulong, bata ka. Okay, sige. Dahil sa ginawa mo, grounded ka ng 1 linggo. Maliwanag ba? Ha? Wala ka nang ibang pupuntang practice ngayon, ha? Wala ka nang ibang pupuntahan kundi ang bahay lang ang eskwelahan. Yun lang. Naku ma, huwag naman ganun ma. Ma, alam mo naman malapit na yung tournament namin ma. 3 buwan na lang. Ilaban kami ma eh. May laban kami international to. Ano ba ma, please, kailangan ko mag-concentrate sa pagka-practice ko ng badminton. Alam mo naman yun di ba mama? Buhay ko ang practice. Buhay ko ang badminton. Huwag mo naman gawin to sa akin ma, please. Wala akong pakialam, Felicia. Tapos ang usapan na to, ha? Maliwanag ba? Umakyat ka na doon sa kwarto mo. Buong araw ka magkulong doon. Yan ang parusa mo. Matikas na bata ka. Pagkalipas ng sandali, ay bigla na lamang umalis sa harapan ni Felicia ang kanyang mama. Saka ito nagtungo sa kanyang sariling kwarto. Naiwan na lamang na nanlulumo si Felicia sa kanilang living area kasama ang kanyang best friend na si Ecleo. Sa kabilang banda naman, halos hindi maipinta ang ekspresyon ng mukha ni Ecleo na halos hindi makatingin kay Felicia dahil alam niya sa sarili niya na mayroon siyang kinalaman kung bakit nagkaganoon ang kanyang ina. Biglang nagsalita si Felicia.
Humarap ito kay Ecleo na galit na galit. Ecleo? Halika nga, mag-usap na tayo ng masinsinan. Pagsabi ka lang sa akin ng totoo Gusto ko kung pawang katotohanan lamang sasabihin mo sa akin. May kinalaman ka ba sa nangyari ngayon? Akala ko ba tayo ng dalawa lang nakakaalam ito? Bakit may alam ang nanay ko? Sorry talaga, Felicia. Hindi ko naman akalain na ganun yung gagawin ng mama mo. Pero hindi ko talaga intensyon na nasabihin sa mama mo yung totoong nangyari sa'yo. Kasi nahuli lang din talaga ako ng mama mo Sige na nga, sasabihin ko na nga kung paano nangyari yun. Ganito kasi yun. Kanina kasi, bago ako pa tumawag sa akin, papunta ako ngayon nung time na yun, papunta ako rito sa bahay ninyo Tapos nakausap ko yung mama mo, hinahanap kita rito kung narito ka, kung umuwi ka na. Kaso, nung sinabi ng mama mo na wala ka pa, ayun, nagpaalam na ako, umalis na ako. Tapos bigla kang tumawag. Tapos yun na nga, nagkausap tayo. Akala ko kasi yung mama mo pumasok na doon sa bahay ninyo Naroon pala siya sa likod ko, nakikinig. Wala na akong nagawa. Hindi na kasi ako nakapag-isip nun Nasabi ko na lang sa mama mo yung nangyari sa'yo. Kasi mga time na natataranta na rin ako. Hindi ko alam po anong gagawin ko dahil nga sabi mo nasaksak ka, hindi ba? Siguro yung una kasing pagtawag mo, hindi ko na natansya yung boses ko, napataas ata. Nakaago ata ang atensyon ng mama mo kaya hindi siya agad pumasok sa bahay ninyo. At yun ang ngayon nangyari. The rest, wala. Nasabi ko na, nahihiya lang talaga akong aminin sa'yo kanina. Hindi ko talaga alam kung paano sasabihin sa'yo. Kasi ayoko ma-disappoint ka. Yun. Alam mo pare, sa mga oras na to, nagingit-ngit na talaga yung ngipin ko sa sobrang galit sa'yo. Ha? Parang tinanay mo ako pare. Tapos kanina, ang galing mo naman magpayo-payo pa nung nasa taxi tayo. Ang totoo naman pala yan, nagsumbong na pala ikaw sa nanay ko. Ha? Alam mo, masyadong malaki na yung inis ko sa'yo sa mga oras to Hindi mo nataga alam. Alam mo, ako sa'yo, umuwi ka na nga lang sa inyo. Lumabas ka na nga dito. Naiimbiyan ako sa mukha mo Pare ko Parang naman tayong hindi magka-vibes niyan Nilalaglag mo ko pare. Ha? Huwag ka na nga pupunta muna dito sa bahay ko. Bahiyaan mo muna akong makapag-isip-isip. Sige na, umuwi ka na. Bago pa ako pumasok sa kwarto ko ngayon. Umayos ka na nga. Uh-oh. Huh? What? Naku naman, pare ko, huwag naman ganun. Sorry na talaga pare ko Totoo. Kasi kanina sinabi ng ako ng mama mo na huwag sabihin yung totoo sa'yo para lang makauwi ka rito sa inyo. Yun lang. Pare naman, sorry na talaga, please. Ayaw mo umalis? Ayaw mo talaga umalis? Okay, sige. Ako na nga alis. Bahala ka sa buhay mo. Diyan ka na nga. Sandali lang. Pare, huwag mo na akong iwan. Sorry na. Please. Pagkalipas na ilang araw, ay hindi talaga pinansin ni Felicia si Cleo. Kahit ilang beses na itong tumawag sa kanya, o abangan siya sa hallway ng kanilang classroom, o maging sa gate ng kanilang school, ay wala siyang pakialam. Halos lahat na ay ginagawa ni Cleo para lamang patawarin siya ng kanyang best friend na si Felicia. Minsan isang araw, namataan ni Cleo na naroon si Felicia sa sport area ng kanilang school. Kahit na hindi pa gumagaling ang sugat ni Felicia sa kanyang tagiliran, ay hindi pa rin ito mapigilan mag-practice sa kanyang paboritong sport na badminton. Kahit sinabihan na siya ng kanyang ina na bawal muna siya mag-practice dahil sa kanyang sitwasyon, ay ginagawa pa rin niya ang kanyang gusto, na bagay namang hindi na napakialaman ni Cleo dahil ayaw niyang madagdagan pa ang sama ng loob sa kanya ng kanyang best friend. Sa pagkakataong iyon ay tahasan ng kinamusta ni Cleo si Felicia na abala namang naglalaro ng badminton. Hey, pare, kamusta ka na? Ang tagal nating hindi nag-usap Grabe ka naman pare.
Gano'n ba talaga kalaki ang kasalanan ko sa'yo? Para tiisin mo ako ng ganito, pare? Siya nga pala, pare. Hindi pa magaling yung sugat mo, hindi ba? Bakit naglalaro ka na? Ay, pasensya ka na kung nangialam ulit ako, ha? Concern lang naman ako sa'yo, eh. Siya nga pala, ito. Gusto mo tubig? May dala akong extra dito. Baka nauho ko lang. Bakit pumunta ka dito? May sinabi ba kung lapitan mo ako? Hindi naman kita imbitahan ah. Oo, pare, ang sungit pa naman. Meron ka ba ngayon? Bakit? Kahit sino man pwede pumunta dito sa sport area natin, di ba? Kasi, open to para sa lahat ng mga nag-aaral dito. Paghahari mo ba to, pare? Ay, pare, pasensya ka na. Joke lang yun, ha? Baka magalit ka na naman ulit sa akin. Sa mga pagkakataong yon, ay hindi na nga muli nagsalita si Felicia at itinuon na lang niya ang kanyang atensyon sa pagpapractice ng badminton. Hanggang sa may bigla ang dumating. Hey babe! Come here! Stop playing muna! Ito oh! May binili akong pagkain natin. Alam mo kasi gutom ka na eh. Tama naman ang practice. Come on, kain na tayo. Oh, Cleo. Nariyan ka pala. Gusto mo ba pagkain? Sakto, meron akong extra binili dito. Hi, Miara. Good afternoon. Kamusta? Babe? Tinawag mong babe si... Felicia? Bakit anong meron? Ha? Eh, hindi ba nasabi ng babe ko? Akala ko best friend kayo ni Felicia. Well, ano ka ba? Kami na kaya. Right, babe? Diba? Let's go, babe. Doon na lang tayo kumain sa food court natin. Doon sa may kantin natin. Medyo kasipa na yung hangin dito eh. Grabe, maalinsangan na talaga yung panahon ngayon. Halika na. Ay, ang babe ko. Grabe. Kawawa ka naman, babe. Sobrang pawisan mo. Grabe naman kasi, babe. Masyado mo nang pinapatay sa rim sa practice. Hindi ka nga pupunasan nga kita ng towel. Ito, water. Inom ka muna bago tayo umalis. Hay nako. Wait lang. Paano tong best friend mo? Sasama din ba natin siya? Cleo, gusto mo ba sumama sa amin? Oh, babe. Hayaan muna natin siya kasi sabi niya, busy daw siya. May mga gagawin siyang school assignment. Alam mo, pupunta siya sa library. So, huwag na natin siyang abalahin pa. Tara na. Mauna na tayo. Let's go. Sure ka? Okay, sige. Oh, Cleo, paano ba yan? Mauna na kami, ha? Sige, bye-bye. Okay, sige. Kita-kits na lang, ha? Ingat kayo. Sige. Iniwan ang nag-iisa ni Felicia at kanyang kasakulukuyang girlfriend na si Miara, si Cleo, doon mismo sa sport area kung saan siya nagbadminton. Sa kabilang banda naman, halos bagsak ang mukha ni Cleo nang bigla na lang siyang napaupo sa gilid habang tinatanong nito ang pagalis o paglayo ng dalawa mula sa kanya. Lumipas pa ang isang linggo. Natapos na nga ang 1 week ground na binigay ng mama ni Felicia sa kanya. Subalit, ganoon pa rin siya kay Cleo. Hindi pa rin nito siya pinapansin. Minsan isang araw, tuloy nang nagbago si Cleo kay Felicia. At yun ang bagay na napansin ni Felicia sa pagbabago nito. Na dati-rati ay sobrang kulit nito. Halos tawagan ito ni mag-text at harangin siya sa tuwing magkakasalubong sila sa kanilang school para lang makakuha nito ang kanyang atensyon. Na ngayon ay ibang tao na ang kanyang sinasamahan. Na lumiban na sa ibang tao ang atensyon na dati binibigay sa kanya. Na bagay namang pinagtaka at hindi maipaliwanag ni Felicia kung ano yung inis ang kanyang naramdaman sa mga sandaling yun. Isang araw, naisipan ni Felicia na magpunta sa kanilang library. Kaya ito'y naglakad at biglang lumiko sa isang pasilyo. Habang naglalakad siya ay bigla niya napansin si Cleo na malapit sa pintuan ng kanilang library. Na napakasayang nakikipag-usap sa isang estudyante na katulad nila. At napansin niya na ang kausap pala nito ay kanya ring classmate. Hindi niya may paliwanag inis sa kanyang nararamdaman
at nalilito siya kung paano siya makakarating sa kanyang pupuntahan na hindi napapansin ng dalawa. Naisip niya muli na gusto niyang lumiko pabalik, subalit huli ng lahat dahil bigla siyang nakita ni Miara. Ha? Ano mang buhay to? Bakit ngayon pa? Bakit kung ngayon pa na napakarami kong gagawin assignment sa library? Bakit nandito sila? Grabe naman. Wala na ba tamang lugar para sa landian? Hindi ba sila maghanap ng tamang place? Bakit dito pa? Napakaraming taong nakakita sa kanila. Grabe kay Cleo ah. Kalam ko sinong kagandahan. Ano kaya? Sino nga? Mamaya ko na nga lang gagawin. Babalik muna ako ulit sa klase ko. Ito na. Oh, babe! Hi! Nandito ka pala. Oh, saan ka pupunta? Grabe ka, babe. Sarado ba yung cellphone mo? Kaya na pa kaya kita natawagan. Hinahanap kita kung saan ka pupunta kaso lang hindi kita ma-check kasi nakapari ating phone mo. Di ba usapan natin na parehas natin aayusin yung project ko? Oo, saan ka pupunta ngayon? Ayun na yung library oh. Halika na! Ano ba bang gagawin mo? Let's go! Ha? Pasensya na. Babe. Lobat ating cellphone ko. Tsaka kasi sobrang busy ko kasi. Pwede bang mamaya na lang. Si Piling ko, minaiwan pa ako sa classroom eh. Kailangan kong bumalik doon. Ha? Ano naman naiiwan mo? Isarado na yung classroom nyo eh. Kasi kanina galing ako doon. Pumunta ako ng susampuan mo. Wala namang gamit na naiwan doon. Ano ba yun? Halos natataranta na si Virisha. Dahil halos wala na siyang maisip na idadahilan pa kay Miara. Nang biglang tinawag ang atensyon ni Virisha ng kausap na babae ni Ecleo. Halos lahat sila ay biglang napalingon sa gawi nila Ecleo. Hi! Felicia! Here! Hi! Oh! Tingnan mo! Bilis! Honey! Halika na! Kasama pala ni si Cleo. Magpunta tayo sa kanila. Pinatawag tayo. Sandali lang. Nagmamadila? Okay, sige. Halika na ha. Hi, Cleo. Kamusta? Long time no see ah. Hi, miss. Oh, there's something special kay Cleo ah. Mukhang bago sa paningin ko na may kasama kang babae ngayon. Sino siya? Pwede mo ba siyang ipakilala sa amin? Actually, kilala nyo na siya. Lalo na tong si Felicia. Oh, Mish! Kasi magkaklase na kami ni Felicia eh. By the way, kaya ko nga pala kayo tinawag kasi ito yung Felicia oh. Naiwan mo kanina sa classroom natin yung charger mo. Buti na nagkita tayo dito. Ito ha ang sinasabi ko kanina sa iyo, Miara. Yung naiwan ko, yung charger ko. Thank you dito ha. Ganun ba? Miss, thank you ah. Nakuha mo yung charger ng jowa ko. Sorry kung magiging marikas ako ah. Alam mo naman, ang uso yan dito sa school natin, di ba? Tsaka hindi naman tayo bago sa isa. Sino siya? Jowa mo? Ano? Cleo? Sorry ah. No! Nagkakamali kayo. Hindi kami mag-jowa. Pagkaibigan na kami ni Cleo. Medyo lang. Talagang magalang yung naman. Magaan lang talaga yung samahan namin sa isa. Yun lang yun. Dahil sa narinig na iyon ni Felicia, ay hindi niya iwasan na mamula bigla ang kanyang mukha dahil sa sobrang inis sa kanyang nararamdaman na hindi niya maintindihan sa kanyang sarili. Na bahagi namang napansin na kanyang mga kasamahan. Ngi, ang arte. Pabebe pa. Napaka-obvious naman. Dinay pa sila. Kakainis. Mahinang usal naman ni Felicia na bigla siya tumingin sa kanyang gilid. Na bahagya namang hindi nakaligtas sa pandinig ni Miara. Okay, babe, okay ka lang dyan? Okay ka lang dyan sa gilid? Parang may sinasabi ka ata. Okay ka na? Ano ba yung gusto mo sabihin? Pwede mo naman sabihin sa amin dito? Ako may sinasabi? Wala kaya. Ikaw talaga. Naghahalusinate ka lang siguro. Ikaw talaga ang iniisip mo. Medyo masama na talaga yung pakiramdam ko eh. Ha, babe? Oh my gosh, really? Kaya pala namumula yung mukha mo. May sakit ka ba? Pati niya ako.
Oh my God! Kailangan nating umuwi kagad pala. Papaalagaan kita kahit sa bahay lang natin gawin yung project ko. Okay lang yun. Halika, samahan kita sa inyo. Ha? Totoo ba talaga, Felicia? Pwede ba patingin? Ha? Anong bading? Ay, nako. Hindi na kailangan. Naku, wag niyo na nga akong hawakan. Grabe naman kayo. Okay lang to, hindi naman to malala eh. Sige na guys. Mauna na kami marami kasi akong gagawin na project sa assignment ba? Tsaka yung project ni Miara. Doon sa library. Doon na lang kami pupunta. Sige na, halika na Miara. Halika na. Sige. Siya nga pala, maraming salamat nga ulit dito sa charger ha. Okay, sige, bye-bye na. Ha? Okay ka na? Sandali. May sakit ka eh. Bakit kailangan ba natin pumunta ng library? Papagulo mo na sarili mo eh. Umuwi na lang tayo. Ano ba, babe? Tumahimik ka na dyan. Sumunod ka na sa akin. Hindi ka na. Pagkalipas na ilang araw, habang abala na kumakain sa loob ng kantin, si Cleo ay biglang nag-ring ang kanyang phone. Sandali lang bro May tumatawag lang, sasagutin ko lang. Sandali lang. Si tita pala ang tumatawag. Mama ni Felicia? Sandali. Ba't kaya gusto kong makausap ito? Himala matagal na kami hindi nag-uusap ng anak mo. Ano kaya? Baka makakamusta lang. Sige nga, sagutin ko nga muna. Biglang tumayo sa kanyang upuan si Cleo at iniwan naman niya saglit ang kanyang mga kaibigan na sumapasabay sa kanya sa pagkain para lang makausap ang tumatawag na mama ni Felicia sa kanya. Hello po. Magandang tanghali po. Kamusta po kayo? Napatawag po kayo. Hello, Iyo. Pasensya ka na kung naabala ka na sa ganitong oras. Maaari ba tayong magkita bukas? May oras ka ba? Balak ako sana magsimba. Nga pala, Sunday pala bukas. Wala naman po akong masyadong gagawin pagkatapos magsimba. Bakit po? Para saan po? Ganito kasi yan, Iyo. Masyadong sensitibo kasi yung pag-uusapan natin. Hindi siya pwedeng pag-usapan lang sa phone. Kaya nga, niyaya kitang magkita sana tayo bukas kung okay na sa'yo. Bago sana kita tawagan nagkausap na kami ng mama mo na nagtatrabaho sa ibang bansa. At humingi ako ng advice niya. Mukhang okay naman na pag-usapan namin. At napag-usapan namin na mas mainam mag-usap na lang tayo ng privado. Sa personal. Ano po ba? Oo nga, inaalala ko bigla po. Parang may nabanggit si Mama nang tumawag siya sa akin kagabi na may napag-usapan ako kayo ni Mama. Hindi niya nga rin masabi sa akin. Hindi ko naman masyado sineryoso yun. Sige po. Okay na po. Okay na po bang itanong kung kasama rin po ba si Felicia sa pagkikita natin bukas? Oo naman. Isasama ko si Felicia bukas. Iyo, sige ganito na lang. Pagkita tayo sa isang mall. Alam mo naman yung mall hindi ba sa MOA? Mag-lunch tayo. Pagkatapos ng simba mo, mga mag-alas 12, magkita tayo sa food court doon. Okay na ba sa'yo? Okay, sige po tita. Makakaasa po kayo. Maraming salamat sa pagtawag po. See you na lang po bukas. Okay, sige, iyo. Maraming salamat din. Bye-bye na. Matapos ang naging pag-uusap ni Cleo at ang mama ni Felicia mula sa phone, ay hindi na iwasan ni Cleo magmuni-muni sa kanyang sarili. Nakakapagtaka naman. Bigla nagyayanan din si tita? Ano kaya iniisip nun? Ano kaya ang plano nun? Grabe naman ni Cleo, kung na masyadong i-pressure yung sarili mo. Hintayin mo lang mangyari yung bukas, hindi ba? Malalaman natin yung bukas. Sige na nga. Pagkalipas ng buong araw na yon, sa bahay nila, Felicia, ay abala naman ang mag-ina na magayos para sa kanilang pupuntahan. Hindi sinabi ng mama ni Felicia kung saan sila pupunta at kung sino ang kanilang tatagpuin. Nang biglang
May napansin ang mama ni Felicia mula sa kanya nang makita niya ito. Felicia! Felicia! Okay ka na ba? Pakibuksan nga itong pintuan mo. Hindi ba alam mo naman ang pupuntahan tayo ngayon? Nakapag-ayos ka na ba? Iha! Ano ba to si mama? Patat lang. Nagmamadali. Grabe naman. Sinabi ko nga sa kanya kanina, ayoko nga sumama. Hindi pa ako tapos sa nilalaro ko. Grabe. Nasa tournament pa ngayon, no? Sa ML. Naku, matatalo ko nito kapag tinigilan ko to. Ano ba yan? Ma, ano ba? Di ba sinabi ko na nga, hindi ako sasama? Ang kulit mo naman, ma eh. Ikaw talaga bata ka! Lintik kang bata ka, ha? Di ba sinabi ko naman sa'yo na importante yung gigitain natin mamaya? Aba! Dali na! Ano ba? Buksan mo nga itong pintuan! Asya, ma, sandali lang. Ito na, bubuksan ko na. Oh! Pwede siya! Bakit hindi ka pa naliligo? Hindi ka pa nagbibihis? Aba naman batang ito, ha? Di ba kanina sinabihin na kita magayos ka na? Mahigit 30 minutes na ako naghihintay sa'yo, ha? Aba naman! Sige na! Tumakbo ka na doon sa CR at maligo ka na! Bata naman, oh! Malilate tayo sa appointment natin! Asya, sige na, ma. Isasarado ko na itong pintuan, ha? Makapag-ayos na rin ako. Mabilis lang to, bigyan mo lang ako ng 15 minutes. Bababa na rin ako. Sige, ma, babay na. Si mama talaga kahit na kailan, napakulit. Pagbigyan ko na nga. Pagkalipas nga ng 15 minutos, nagmamadali na nga bumaba si Felicia mula sa kanilang hagdanan para lang maiwasan na magalit muli ang kanyang mama. Nang makita siya na ulit ng kanyang mama, Oh, Iha! Nandiyan ka na pala! Sandali lang! Bakit ganyan naman ang suot mo? Mukha ka ng lalaki dyan sa palalawit mo, ah! Ayos mo ang palalawit mo! Hala, dali! Bumalik ka nga doon sa kwarto mo at gusto kang mag-bestida ka, ha? Ayusin mo! Yung mukha ka namang babae! Aba naman! Misa na naman tayong lalabas ng ganito, eh! "Wala naman, ma. Napakaarte naman ito. Akala ko ba tanggap mo ako, ma? Alam mo naman na tomboy ako, di ba? Mas komportable ako sa pananamit kong ganito, eh. Tsaka, bakit mo nasabi? Importante ba pupuntahan natin mamaya? Di ba parang mag-shopping na naman tayo? Ha? Ano ba yan, ma? Ayoko nang magpalit. Hayaan mo na ganito suot ko. Na malaking damit. Tsaka pantalon. At tsaka sneaker. Aba naman, Felicia! Nagdadahilan ka ba, ha? Sumasagot ka talaga sa akin, ha? Lintik ka talagang bata ka, napakatigas ng ulo mo. Hala, sige na! Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano yan. Bumalik ka na doon sa kwarto mo at gusto ko, nakabestida ka, ha? Ayusin mo naman yung panamit mo. Ayokong mapahiya doon sa kikitain natin mamaya. Sige na, hala. Bata ka. Bumalik ka na doon sa kwarto mo. Papalit ka. Hala, ma. Sandali nga lang. Pwede mo malaman kung sino kikitain natin mamaya? Alalaman mo mamaya. Hala, sige na. Dali. Sa uli, wala nang nagawa si Felicia kundi ang sumunod sa kagustuhan ng kanyang ina. Pagkalipas ng ilang sandali, bumiyahe na nga patungo sa MOA ang mag-ina. Habang naghihintay sila mismo sa food court, kanina pa aligaga si Felicia. Kaya bigla siya nagsalita sa kanyang mama. Ma, nandito na tayo. Nasaan na yung kikitain mo? Naku, Iya. Baka na traffic lang yun. Hala, sige na nga. Bumili na nga muna tayo ng ating makakain pang lunch. Para mamaya, tuloy-tuloy tayo pagdating niya. O ma, baka naman pwede ko lang malaman kung sino yung taong na sinasabi mo kanina pa. Customer ba natin yun, ma? May personal na magpapatingin ba sa'yo? May nagpabook ba sa'yo? Yung pasyente mo? Ano yun, ma? VIP? At kailangan talaga sa labas makipagkita sa'yo? Bakit hindi ka na lang yan dinalaw sa sarili nating clinic, ma? Ako naman, Ihan. Napakarami mo naman tanong. Halika na. Bumili na tayo sa counter at makapili na tayo ng makakain nating pang lunch. Mamaya na yan. Sa uli, wala namang nagawa muli si Felicia at sumunod na lang ulit ito sa kanyang mama. Pagkalipas sa ilang sandali, may biglang lalaki ang lumapit sa kanilang pwesto. Hi, tita.
Good afternoon ho. Felicia, good afternoon din. Pasensya ka na tita. Kung nalita ko, kasi ang haba ng pila sa tren, hindi ko inaasahan na napakarami palang tao pag linggo. Akala ko wala. Pasensya na po. Okay lang, iho. Butit nakarating ka. Tamang-tama ito, oh. Nakakapag-order na kami ng ating magkakain pang lunch. Sige na, iho. Maaari ka umupo dyan sa tapat ni Felicia. Ano to, ma? Pwede ka ba mag-explain sa akin, ma? Siya ba yung sinasabi mong tatagpuin natin ngayon? Naku naman, ma! Ano ba yan? Si Ecleo lang pala yun. Baka hindi mo agad sinabi sa akin. Naku naman, oh. Ako naman bata ka. Kung sinabi ko sa'yo na si Ecleo ang tatagpuin natin ngayon, panigurado akong hindi ka sasama. Kasi sa pagkakaalam ko, hindi ba matagal na kayong hindi nagpapansin na Ecleo dahil sa nangyari sa atin? Nako, iho, pasensya ka na ha. Kung nangyari yon, iha anak, pagpasensya mo si Ecleo. Ako naman talaga ang may kasalanan kaya nangyari yon. Bakit hindi pa kayo nagbabate, ha? Oo, tita. Huwag mo nang isipin yun. Okay na kami ni, Felicia. Hindi po totoo na, hindi na kami nagpapasinan. Okay na kami. Di ba, Ano Felicia? naman? Bakit kailangan mo pang panghimasukan kung ano man ang issue sa pagitan namin ni Ecleo, ha? Tsaka naman, si Ecleo lang pala yan eh. Ba't pinagsuto pa ako ng ganito? Grabe ka naman, ma, ha? Ano ba plano mo? Aray, ang dibdib ko masakit. Mukhang hindi ko ata dala ang gamot sa bag ko. Felicia, maghanap ka nga ng gamot sa bag ko. Kung wala kang makita, malamang yung reseta ko nandyan. Maaari ka bang bumili muna ng gamot dyan sa pinakamalapit? Alam ko, anak. May malapit na drugstore dito. Sige na, anak. Hindi na kasi ako makahinga. Sakit na ang dibdib ko, anak. Naku, ma, ano nangyayari sa'yo? Hindi ka ba nakainom ng maintenance mo kanina umaga? Naku naman, mama. Matindi na yung pagiging makakalimutin mo. Ma, anong gagawin ko? Okay, sige ma, ito. May nakita akong reseta. Sige ma, alis na muna ako. Bibilin ako ng gamot mo. Hintay mo na. Ecleo, ikaw naman ang bahala sa mama ko, ha? Please. Tita, ano nangyari Babalik sa'yo? ka agad ako, promise. Tita, naku po, kailangan nating maghanap ng medic. May medic ba rito? Oh, sige Felicia, ako nang bahala sa mama mo. Babantayan ko siya. Tatawag din ako ng ambulansya. Kung kailangan. Sa pangyaring yon, halos lahat ay nataranta dahil sa nangyari sa mama ni Felicia. Nabigla na lamang nag-complain na may pananakitang dibdib at hindi na raw makahinga. Dahil doon, inapilita si Felicia na tumakbo sa pinakamalapit na drugstore para bumili ng maintenance ng kanyang ina at naiwan na lamang ang kanyang ina sa piling ni Ecleo. Pagkalipas ng sandali, Tita, are you right? Sabihin mo lang ako na maaari kong may tulong sa'yo. Tita, malapit ito, tita. Tatawag ako ng medic para may makatulong sa'yo. Iyo, okay na ako. Wala lang pala itong sakit ng dibdib ko. Okay na ako. Huwag ka nang mag-alala. Oh my god. Ha? Tita? Okay ka lang? Hindi na agad masakit ang dibdib mo? Sigurado ka? Naku, Iyo! Hindi na talaga kailangan. Huwag ka nang mag-alala. Hindi, tita. Kailangan mo talagang magpatingin. Alam ko may mga malalapit na klinik dito sa loob ng mall na to eh. Sandali lang, tita. Hihingi ako ng tulong para masigurado tayo na okay ka na. Ako naman, Iyo. Sige na nga. Para maintindihan mo ang sinasabi ko. Ang totoo niyan, talaga, hindi naman talaga sumakit ang dibdib ko. Hindi totoo ang lahat ng mga nakita mo kanina. Yung mga inakto, sinasadya ko talaga yon. Para magkaroon tayo ng pribadong pag-uusap na wala si Felicia dito sa ating tabi. What? Uh-oh. Ha? Tita? Really? Totoo? Hindi talaga ako makapaniwala, tita, na nagawa mo yun. Bakit, tita? Pasensya ka na, tita, kung natanong ko yun, ha? Kasi halos lahat kami nag-alala para sa'yo. Lalo na ang anak mo, si Felicia. Pasensya ka na, tita, ha? Kung matabil yung dila ko. Maaari ko po malaman kung anong rason, bakit ko po ginawa yun? Alam mo, Iyo, sa totoo lang, totoo naman talaga na plinano namin ng mama mo
na makipagkita ngayon sa'yo. Kasi isa rin sa aking dahilan dahil nga, masyadong matagal ang panahon ang naging hindi niyo pagpapansin ng anak kong si Felicia. Dahil nga doon sa nangyari. At yun talaga ang gusto kong hihingi ng tawad sa'yo dahil nadamay ka pa dahil sa inutos ko sa'yo ang mga panahon na yun. Pasensya ka na talaga. Pero ang pangalawang dahilan ko rin, kasi gusto ko rin sana na humingi ng favor sa'yo kung okay lang. Ano bang favor yun, tita? Iyo, hingi ko isasagawa yung favor na gusto kong sabihin sa'yo o hiningi sa'yo. Kung hindi kayo magkakayos ng anak kong si Felicia, dito kasi yan. Hindi ba? Sabay kayong lumaki ng anak ko, si Felicia. At alam mo naman nag-iisa ko siyang anak. Mula nang naging biyuda ako. Ako ang palaki sa nag-iisang anak at hindi na yun nasundan. Mula nang ako'y hindi na nag-asawa pa. Alam mo naman yun, hindi ba? Nag-focus na lang ako sa business namin at sa aking trabaho para mabigyan ko ng magandang kinabukasan ng nag-iisa kong anak na babae. Dahil mahal na mahal ko si Felicia. Siguro naman, naiintindihan mo ang simpatya ko bilang isang magulang sa kanya. Ako po, tita, naiintindihan ko po ang side ninyo. Maaari po mong malaman ngayon kung ano po ba yung favor na sinasabi ninyo na gusto nyo hilingin sa akin? Ganito kasi yan, iho. Alam mo naman na tumatanda na tayo. Ako pala. At nais ko sana na magkaroon naman ako ng apo sa aking anak. Oo, alam ko. Matagal na. Noon pa. Na napapabilang sa LGBTQ ang aking anak. At isa siyang tomboy. Kaso kasi, iho, alam mo naman nararamdaman ko bilang isang magulang, hindi ba? Gusto ko rin na magkaroon siya ng pamilya. Nais ko sana anak na may magmamahal din sa kanya, naaalala sa kanya, lalo na doon sa mga ipamamano ko sa kanya, ng mga pinag-arapan ko. At isang totoong dugo na galing sa pamilya namin. Ang pagpapasahan niya ako sa kalima na siya rin ay tumanda. Na mga may iwan ko sa kanya. Mahal na mahal ko ang anak ko. Naisip ko lang dahil bata pa naman siya, baka kaya pa nating magamot ang kanyang pagkakaroon ng identity crisis. Baka nga ma-realize niya na babae para talaga siya. Yun lang naman, anak, naiintindihan mo ba ang gusto kong sabihin sa'yo? Okay po. Naiintindihan ko naman po yung gusto nyong sabihin. Kaso po, ano po bang klaseng tulong ang nais nyong gawin ko para sa anak ninyo? Maaari mo ba siyang tulungan, anak? Na ma-realize niya yun sa sarili niya? Titingnan ko po. Susubukan ko po. Kasi sa pagkakaalam ko po, yung alam nyo naman, hindi ba? Kapag natural na ng ganun niyang pakiramdam, kahit noon pa, para atang mahirap na pong baguhin yun, kung yun talaga yung kinalakihan niya, kung yung nararamdaman niya sa sarili niya. Comment ko na naman po yun, tita. Alam ko, iyo, kahit na nagbabaga sakali pa rin ako, malay mo, may pag-asa pa. Siya nga pala, kung ano man naging pag-uusap natin ngayon, iyo, maaari bang huwag mong ipagsasabi sa kanya? Sa ating dalawa lamang ito. Maaari ba yun? Sige po, tita. Makakaasa ho kayo. Sa kalagitnaan na kanilang pag-uusap, ay bigla namang dumating si Felicia na naging dahilan para maantala ang kanilang mataimtimang pag-uusap. Oh, Cleo! Mama! Ito na yung maintenance mo. Dali, inuwi mo na. Oh, sandali lang. Bakit nagtatawaanan kayo? Okay ka lang, ma? Akala ko kanina sumasakit ang dibdib mo tapos hindi ka na makahinga. Bakit parang atang okay ka na? Naku, iyo! Nakakatuwa ka naman, ha? Iya! Dumating ka na pala. Oh, iya, okay na ako. Huwag ka na mag-alala. Wala na itong nararamdaman kong sakit sa dibdib. Okay na ako. Hindi ba? Tama naman ako, Cleo? Tita? Oo nga, Felicia. Okay na. Kasi kanina, nakakita ko ng medic. Yung ano ba, napadaan ng nurse. Ayun, pinatingnan ko yung mama mo, pinacheck ko kung ano yung kalagayan niya. Pagkatapos, ang sabi naman ng medic na yun, okay ni mama mo.
Buti na lang may dala silang pang first aid pa. Ayun, nagbigay sila ng agarang gamot na libre sa mama mo. Sayang nga, hindi mo naabutan eh. Umalis na sila. So, saglit lang naman yun. Kaya, ito na yung mama mo ngayon, okay na siya. Totoo yun, Felicia. Oh, really? Okay na, huwag ka na mag-alala. Okay. O sige. Ma, ano kaya? Umuwi na lang kaya tayo? Kasi piling ko, na-stress ka sa biyahe papunta natin dito eh. Kailangan mo nang magpahinga. Tama na muna siguro itong araw na to. Let's go na. Felicia! Naku, iha, huwag na muna. Kadarating lang ni Ekleo kanina eh. Hindi pa nga tayo masyadong tumatagal sa upuan natin. Tsaka, tingnan mo, may pagkain pa tayo rito. Hala, ubusin muna natin ito bago tayo umuwi. Pagkalipas ng lang sandali, wala nang nagawa si Felicia kundi sundin kung ano man ang kagustuhan ng kanyang ina, alang-alang sa kalusugan nito. Sa kaligitan ng kanilang pagkain, Siya nga pala, Ekleo. Nagustuhan mo ba yung kinakain nating lunch ngayon? Oo po, tita. Masarap nga po yung binili niyo pong pagkain eh. Nagpapasalamat po ako dahil nilibre niyo po ako ng pagkain. Eh paano naman si Felicia? Nagustuhan mo ba ang nakikita mo sa kanya ngayon? Bagay ba sa kanya? Si Felicia po? Okay naman po siya. Bagay ba sa kanya? Magsuot ng ganyan. Mas mainamata kung araw-araw siyang ganyan. what? Ano to? Grabe kay mama. Bakit na sa akin napunta kayo ng usapan? Ew! Ikaw, Ekleo, ha? Gagatungo mo ba sinasabi ni mama? Anong pinagsasabi niyo, ha? Nakakadibadbaran nga ako sa kasuotan ko ngayon, eh. Kainis kayo. Pagkatapos ng buong araw na yon, ay tuloy na nagkaayos si Felicia at si Ekleo dahil sa tulong ng mama ni Felicia. Pare-parehas sila ngayon na umuwing may ngiti sa kanilang mga labi. Nang gabing iyon, habang tumatanaw sa kanilang terry si Ekleo ay hindi naiwasan na muli itong magmuni-muni dahil sa mga bagay na pag-usapan nila ng mama ni Felicia itong mga nagdaang araw sa huling pagkikita nila sa MOA. Hindi mawala sa kanyang isipan ang mga bagay na pinakiusap sa kanya ng mama ni Felicia. Ayos naman. Sa totoo lang talaga. Parang puzzle sa akin yung mga sinabi ni tita. Napakiusap niya sa akin na kailangan ko nang tulungan ng anak niya. Ano kaya yun? Ano ka naman, Ekleo? Sigurado ka ba talaga na hindi mo alam ibig sabihin nun? O talagang nagmamang-maangan ka lang? Para matuklasan mo sa sarili mo kung ano talaga ibig sabihin ni tita. Hays! Ano ba to? Nababaliw na talaga ako sa kakaisip. Paano kaya matutulungan si Felicia? Base doon sa hinihintulong ni tita. Tulungan ko raw siya na ma-discover niya yun sa sarili niya? Hay! Ano kaya? Alam ko na. Baka kaya ang ibig sabihin ni tita, tulungan ko na siya na magka-boyfriend. Tama. Ano kaya? Tulungan ko kaya si pare na makipag-date sa mga may crush sa kanya sa school. Baka nga magiging effective yun. Para maging ganap na siyang babae. Kaso hindi alam kita, may girlfriend na siya eh. Naku, malilintikan talaga ito si Felicia kapag nalaman ng tita niya na may jowa na siya, na si Miara. Isang malaking gulo to. Paano na yan? Nangako pa naman ako sa kanya na tutulungan ko ang anak niya. Mahirap to Ano na nga? Naku, pare, pasensya ka na ha. Kaso nagkaroon ako ng commitment sa mama mo eh. Kailangan talaga gumawa ng paraan para matupad yung kagustuhan niya eh. Sorry, Miara ha. Mukhang magiging enemy ako o magiging hadlang ako sa pagmamahalan niyo ng pare ko eh. Kailangan kong gawa ng paraan. Baka kailangan kong kausapin may mga crush sa kanya na diskartehan siya ng pasimple. Siguro gano'n na nga gagawin ko. Sandali, gagawa ko ng plano. Sa kahabaan ng oras na inilaan ni Ekleo sa pakipag-usap sa kanyang sarili, sa uli, ay napagdesisyon niya na tuluyang tupdin kung ano man ang commitment na ginawa nito roon sa mama ni Felicia. Nagdesisyon ito na maging isang tulay para makahanap ng totoong katipan na isang lalaki para sa kanyang kababata na si Felicia.
Hi po! Kayo po ba ay naaliw sa ating inihandog na kwento para sa inyo? Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Have a good day po!